So, 10 dBi and 28 dBi. So, yung dBi dyan, mga kaibigan, ibig sabihin yan, mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highlycom Works. Ngayon mga kaibigan, ang video na ito ay maganda po para po sa ating mga kaibigan na mga baguhan pa lamang sa mundo ng piso wifi. Ito po ay best para sa inyo, no? Magbibigay lamang po ako ng idea sa inyo. Yun naman po mga kaibigan natin dyan na expert na po sa larangan ng piso wifi, ay baka pwede na din pong skip ninyo ang video kasi alam kong alam din po ninyo ang idea na ito about po sa dalawang antena na ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Okay, so hindi na natin papapatagalin pa. I-shoutout ko na lamang po yung atin pong mga kaibigan na nag-join sa atin pong pa-shoutout, no? Yun pong mga nagpa-member ho sa atin. I-post ko na lang po sila sa screen at makikita po ninyo sila sa screen ho natin ngayon. Okay, so punta na po tayo sa atin pong pag-uusapan. So ito pong akin pong ibabahagi sa inyo. Ito pong dalawang antena na ito. Ito po ay Comfast E314N. Directional. Ito namang isa is Comfast EW73 360, ano? So unahin po natin may bigan ito pong Comfast EW73, ano? So yung Comfast EW73, mayroon po nakalagay po dyan good for piso wifi kasi kinuha ko lamang po ito sa Google Chrome, sa Shopee ata to. So ito po ay meron po siyang times 2 times 5 dBi. So, 360. So, ibig sabihin nung 360 mga ibigan, ibig sabihin nun ay kung gaano kalakas yung nasa harapan nung power ng antena, ay ganun din po yung nasa likod, nasa gilid. Same lamang po sila ng range, ano. So, yun yung ibig sabihin. So, dito naman ay meron po siyang hanggang 76 users, napakarami na po niyan, no? 76 users. Same din yan sa Comfast directional na E314N, ano? So, ayan, up to 300 meter range. Okay, hanggang 300 na kaya, open area. Yun yung nasa description ng Comfast EW73. So, dito naman tayo maibigan sa Comfast E314N, no? So, version 2 na po ito. Kahit yung version 1, ganun din naman siguro. Ito po ay 300 Mbps faster speed. So, same din po ito nitong Comfast EW73. 300 Mbps din po maibigan yung kanyang dalhin, ano? At saka yung kanyang antenna gain naman ay nasa 2 times 14 dBi. So, mas mataas siya kaysa kay Comfast EW73. Kasi dito, 2 times 5 dBi lamang po maibigan. Ito naman, yung frequency niya is 2.4 GHz. Ganun din naman ang antena ng Comfast EW73 is 2.4 GHz din po ito mga ibigan. Ang diferensya lamang nila mga ibigan, itong Comfast E314N ay directional. So, ibig sabihin, kung saan po siya nakaharap, dun po yung mas mataas ang kanyang range o yung power na nakukuha. Pero sa likod, hindi na siya kapareho sa harapan. Kasi nga po, directional nga po, ito pong E314N mga ibigan. So, yun yung kaibahan sa dalawa. So, ito mga ibigan ang Comfast EW73, meron po kasi siyang ang advantage ko kasi nito kasi side by side, same yung power niya na ita-transmit. Ibig sabihin, kapareho. Maliban lang dun sa 314N kasi directional nga po siya, magkaiba. Mas mataas yung kung saan siya nakaharap, mas mataas yung pag-transmit niya or yung range niya, no? Mas mataas. So, yun yung kaibahan. So, kaya, depende din po yan sa mga gagamit ng antena na ito. Depende po yan sa location. Depende po yan, mga ibigan, na panoorin nyo lang po ang video natin. So, itong Comfast EW73, ito mga ibigan, ipapakita ko sa inyo. So, ito yung kadalasan na ginagawa natin sa atin pong antena. Siyempre, 360 ho ito. So, lahat po ng bahay na yan, halimbawa, ito yung bahay na may vendo. So, ang gagamitin niya ay Comfast EW73. So, lahat po ng bahay na yan ay makaka-connect po yung mga tao po dyan, ano? Kasi 360 po. Same range, same yung power ng kanyang pag-transmit sa side by side nga po. Yun po yung akin pong gustong ibahagi sa inyo.
So, ang disadvantage lamang ho nito kaibigan, kung sobrang taas po ng antena na ito, ay maapektuhan po yung nasa baba. So, lalo na kung yung mga tao nasa loob po ng bahay, halimbawa, nasa loob ka ng bahay, nasa kwarto ka, nasa CR ka, so, may disconnection talagang mangyayari, ano? So, normal po yun. Kasi nga po, nakablock na po siya sa wall. Okay, so, lagay natin, sobrang taas din po yung antena natin kasi gusto nating, yung sinasabi po ng mga baguhan, na mas mataas ay mas maganda kasi nga po, malayo po yung range. Tama po yun. Malayo nga po yung range, pero magkakaproblema po sa baba, ano? Kasi yung iba, ginagawa nila, sinasabay nila dun sa tower nila na P2P. O, yun yung ginagawa nung iba. So nagso-support, sir, bakit ganito? Hindi po nagpa-pop up agad yung portal. Bakit ang bagal po, sir, na mag-pop up yung 10.0.0.1, di ba? Yun yung mga kadalasang katanungan. So, yun, syempre, yung seller naman, hindi niya alam kung bakit. Kasi goods naman sa pag-testing niya, hindi nagbibigay ng video, hindi nagbibigay ng screenshot, hindi nagbibigay ng picture yung client, maguguluhan talaga yung seller. Maliban na lamang kung pinicturean niya yung antenna niya na nandun sa tatabi nung tower, no? Nung P2P niya, yung radio niya. So, mahirap po talaga yan. Mataas yung range niya, pero yun nga, maapektuhan yung nasa baba. So, yung recommended natin na taas mga kaibigan ay nasa 13 to 15 feet. Okay na po yun. Okay? So, ito po, palagay natin na ito po ay nasa 15 feet lamang. Maganda ho ang pagka-set up natin nito kasi wala po siyang harang. Open area, tapos 15 feet, kasi magpalagay lang natin, mababa lang yung bubong ng bahay. Okay? So, maganda yung setup nito. Ang pangit doon, kung ilalagay mo yung antena dito, dyan, tapos mabablock siya nung bubong ninyo. So, yung dito banda na mga bahay, mahihirapan sila na makapenetrate doon sa signal ng antena. Kasi nga po, nakablock po siya dito sa bubong ho ninyo. Di ba? So, dapat, kung sobrang taas naman, palagay natin is 18 feet yung bahay ninyo. So, lagay natin sa 19 feet. Ayan. Okay din naman po yan. Walang problema sa 19 feet kasi maganda din, mas okay pa din po ang signal na yan na makuha sa baba. Pasensya na mga kaibigan na kasi Bisaya ho tayo. Okay, so kung ganito yung natin, kung ganito yung plastada ng ating antena, hindi po maganda. Kasi nga po, yung sinasabi ko, hindi makapenetrate yung mga client natin dito. So, magandang gawin ninyo, i-adjust ninyo na yung kanyang antena is dapat ganyan po. Okay? So, hindi po siya maharangan para makuha natin yung mga client natin na nasa likod ng ating bahay. Okay? So, dapat ganyan. So, wag yung sobrang taas na ganyan na andito yung radio mo, P2P kung yun bang gamit natin, andyan din yung antena mo, yun nga, ang maapektuhan niya is dito po sa baba. Okay? So, kung open area, up to 300 meter range yung description ng Comfast EW73. Maganda mga ibigan yung Comfast EW73. Maganda ho talaga gamitin para sa piso wifi. Pero depende yan mga kaibigan sa location ho natin. Okay? So, ito naman, pag-uusapan din naman natin yung Comfast 314N. Ito, directional. Okay? So, kadalasan na gamit ng ating mga kaibigan ay nag-trending kasi ito mga kaibigan itong tawag dito, ito pong Comfast E314N. Nag-trending ho ito. Kaya marami pong bumibili nito kasi nga po mataas yung kanyang range, So, kadalasan ganito yung setup. Kasi meron po akong multi-APs na mga binibenta, antena mga kaibigan, access point na binibenta, gaya ho nito. So, yung pag-setup nila ay ganito. Kadalasan, yung sinesetup nila ganito. Ito ay nakaharap doon banda. Ayan, lagay natin dyan. Ito ay nakaharap dito banda.
Okay, wait lang. Ayan. Diyan siya nakaharap. So, kuhang-kuha niya yung mga bahay na nasa malayo. Okay, kasi long range po ang directional maibigan. Ibabahagi ko sa inyo mamaya. So, ito namang isa, nasa taas, kuhang-kuha niya yung nasa malayo. Ano? Ito namang isa, dito naman banda, ay kuhang-kuha niya dito banda. Doon, at saka dito. So, napaganda nung plastada, yung antena na yan. Di ba? Mataas yung range, kuhang-kuha niya yung mga malalayo. Pero may problema dito, maibigan. Kung ang setup mo ay sobrang taas din, gaya ho ng sinabi ko doon sa Compass EW73, sobrang taas din niya, ay maaapektuhan yung nasa ibaba. So, ano yung magandang gawin natin, maibigan? Since meron ka pong tatlong directional na antena, tatlong antena, maibigan, ang mas magandang gawin, ilagay mo dito sa baba yung isa. Ayan. Diyan sa baba. Kasi yung mga customers mo, kahit yung nasa loob ka ng bahay, ay makakapenetrate po yan. Tapos yung mga nagtatambay sa baba, ay talagang maganda yung signal na makukuha. Kasi nasa baba yung isa. Diba? So, hindi ka na magkakaproblema sa mga tumatambay sa baba. Kasi napakalakas ho talaga ng signal. Kasi nga po, nasa baba, diba? Yung likod naman niya, kahit ho hindi masyadong mataas yung range, pero kung kuha niya, maibigan, kasi nga po, hindi naman po ibig sabihin na kung nakatalikod dito, ay nasa, palagay natin nasa 10 meters, hindi po, no? Aabot din po ito ng mga 40-50 meters open area. Buong bahay mo dyan is masasakop niya, maliban na lamang kung doon ka sa likod. So, ayun, maibigan, ayan yung magandang plastada, no? So, yung nasa taas, hindi na po problema po yan. Huwag na po ninyong galawin po yan. Kasi yung sa taas, goods na po ito na magbibigay dun sa client mo sa malayong nasa malayo siya, malayong bahay. Ito naman, dito banda, wag mo na din galawin yan kasi kuhang-kuha ng mga client mo dito banda. Di ba? Naghuhulog siya dito, tapos uuwi siya sa bahay na nasa, palagi natin, 300 meters away, no? Nandun sa window, ay kuhang-kuha niya dun, maibigan. Nasasabi ko na napakataas ho talaga ng pag-transmit ng power ng Compass Directional kesa dun sa Compass EW73. Kaya po sinasabi ko na depende yan sa location ho natin. Halimbawa, wala hong bahay dito. Palagay natin walang bahay dito banda. Ang bahay ay andun lang yung bahay. Bakit kapag gamit ng tatlong antena? Hindi na kailangan, maibigan. Isang antena or dalawang antena lang yung pwede natin gamitin. Kung isa lang yung ating gagamitin, mga kaibigan, no? Kung isa lang yung gagamitin natin, pwede, ilagay lang natin dito. Ganyan, makukuha na yung sa bahay ninyo at yung mga bahay na nandyan banda. Isa lang yung gamitin natin kasi wala naman pong bahay dito at saka dito banda. Doon din sa likod, wala. Dito lang. Okay na po yung isang antena ng 314N. Pero kung ang bahay ay nasa likod mo, nasa gilid, nandito banda, ganito yung area mo, yung kanyang pagka-setup ng location, maganda yung tatlong antena na naka-directional. Meron sa baba, meron sa taas, pwede mo din mong ilagay dito sa dyan, banda, para lahat ng mga kabahayan dyan, nasakop ng vendor na yan, ay talagang makukuha mo lahat ng client na yan. Makaka-connect sila sa vendor mo, sa ganyan pong setup. Hindi ka na magkakaproblema niyan na merong mga disconnection na mangyayari kasi nga po, binaba mo yung isang antena. Okay? So, ipapakita ko sa inyo, maibigan, kung gaano kataas yung range, no? Yung pag-transmit ng power nitong 314N at saka itong Compass W73. Okay? So, makita natin dito, balik ho tayo dito, maibigan. Meron po, ang nakalagay ho dito, yung antenna gain niya is 2 times 14 dBi, di ba? Ito naman, dito naman is 2 times 5 dBi. Okay? So, 2 times 14 is 28 po yan, mga ibigan. 28 dBi po yan. Okay? So, ito naman, 2 times 5 is 10 dBi. So, 10 dBi and 28 dBi. So, yung dBi dyan, mga ibigan, ibig sabihin yan yung measurement ng kanyang range nung kanyang pag-transmit ng kanyang power. So, ganito po yan, mga ibigan. Mayroon po akong dyan. Meron din po tayong illustration dyan para makita ho ninyo.
So yung Compass EW73, so 10 dBi gain. So ito yung halimbawa, ito yung antenna natin dito. So yung kuha niya is ganito kalaki or ganito kahaba o taas, mga kaibigan. Yung range niya. Yung pag-transmit na niyang power, ganito siya, 10 dBi. Yun namang Compass 314N, yung directional, times 2 yung taas, no, kaysa Compass EW73. Okay? So ito yun, 28 dBi gain yung pag-transmit ng power nung Compass Compass 314N. Tested ho talaga yan, mga kaibigan, ha? Sa open area. Baka sabihin nyo po na nagsisinungaling ho tayo. Test nyo po sa open area. Talagang napaka-long range ho talaga ng Compass 314N nung directional. Yung original, ha? Kasi nga po, yung kanyang dBi po dyan is 28. So, times 2, sobra pa. No, mas lamang ho talaga yung directional. Kaya nga po, magtataka ho kayo, napakalayo na. Open area, kuhang-kuha pa din yung SSID nung bendo niya. Kasi nga po, naka-directional po yan. Napakataas ho talaga ng dBi gain nung 314N, mga kaibigan. Kaya maganda ho talaga yung 314N na gagamitin. Napaka-long range ho talaga. Okay? So, ayan yung illustration para makita ho ninyo. Balik tayo, mga kaibigan. So, ito talaga yung magandang gamitin kung halimbawa ay gusto nating mag-piso wifi. Pero depende yan, mga kaibigan. Kung meron man po akong nagpagkakamali dito, yung mga expert po dyan na nanonood ngayon, pwede ho kayong mag-comment sa comment section ho natin. Pwede po kayong magdagdag ng idea po dyan kung may problema tayo sa video natin. Okay? So, yan, mga kaibigan, yung ibabahagi ko sa inyo. Kung kayo po ay bibili ng mga vendo na meron pong 3 antenna, directional, direct nyo po akong i-message sa Facebook store ko, mga kaibigan, Highly Dove or green background. Kasi yung iba, nagme-message sila dun sa page. Di pa kasi active yun, mga kaibigan, eh. Kaya nagtataka kayo, walang reply. Kasi sa page ko kayo nag-message sa atin. So, mag-message ho kayo dun sa Facebook store natin, mga kaibigan, ha. Facebook store, meron po tayong link sa baba ng ating video. I-click nyo lamang po dyan. Bisitahin nyo ang ating pong Facebook store. Okay? At yun naman po, mga kaibigan natin na hindi ko ma-replyan kasi nga po ay nagtatanong ng mga ibang katanungan. Ibig sabihin yan, hindi ko po masasagot yung mga katanungan ninyo kung hindi ko po kayo marireplyan, okay? Kung gusto nyo pong bumili ng mga piso wifi parts, meron ho tayong link sa baba ng ating video. Bisitahin nyo lamang po. I-click po ninyo ang lahat ng mga link na yan kasi legit po yan, mga kaibigan. Tapos, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating pong YouTube channel, kahit po matagal na kayo sa ating pong YouTube channel, sana lang po ay mag-subscribe kayo, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating video, at pinaka-importante sa lahat na i-hit po ninyo ang ating pong notification bell para malalaman nyo po yung mga bago po nating i-upload na mga video tutorial. Ayan po, maibigan, yung aking mong ibabahagi sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.